napakadali lang ng wirings natin. Yan. So napakadali lang sundan tong wirings na to. Simple lang. So yun mga kapindot, welcome back sa YouTube channel Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay mag-i-install tayo ng loud horn. So, ito na yung loud horn natin. Nakikita nyo, salasalabat na yung mga wire dyan. So, temporary lang muna yung mga ganyan kasi tutorial lang naman to. So, tutorial lang natin muna ngayon. Tapos pagkatapos natin sa tutorial natin, saka ko naayusin yung mga wirings na yan. So, ngayon mga kapindot, itong ginagawa ko ay dual contact horn. No? Stock horn. Yun o. Yan. Ito yung stock horn niya. Tapos ito yung kinabit natin na loud horn. Dalawa yan, bali nandito yung isa. Sa ilalim yung isa. So ngayon, ang connection yan mga kapindot, ituturo ko muna sa inyo dito sa ating mini relay. Yan. Hindi na makikita ang mga number kasi wala tayong na kuhang So yun, itong hawak ko na wire mga kapindot ay number 30. So dito muna tayo sa ating relay. Yan. Yan, itong hawak ko, ito yung number 30. Wala kasi tayo nakuha transparent na relay, horn relay. Yan, number 30. Yan. Naka-connect yan sa positive ng ating battery. Yan. Nasa positive yan mga kapindot, yung number 30 direct nya sa positive, pero may fuse yan mga kapindot. Tapos next natin yung number 30 yun ha mga kapindot. Next natin yan, itong wire na to, di ganong makita kung anong kulay to o anong number to. Yan, kulay itim kasi yung relay natin. So yan, number 87. Yan, yung number 87 nakakonek yan dito sa wire ng ating busina. Ayan o, yung magkabilang wire ng ating busina, yan pinagsama natin or pinag-cross lang natin. Tapos yan, pinagsama natin, dinugtungan natin ng wire. Yan. So nakakonek yan sa number 87. Yan. Yan, number 87. Yan, dyan siya nakakonek. Yung magkabilang paa ng malakas natin ng busina, pinagsama natin, dinugtungan natin ng wire, kinonek natin sa number 87. So yan ang labas nya. Yan. So yan na. So tapos na tayo dyan sa number 87 sa ating busina, no. So dito naman tayo sa isang wire ng ating horn relay. Yan, hindi na makita masyado yung numero. Kulay ba to? Anong numero ba to? Number 86. Yan, number 86. So yung number 86 natin, so naka-tap yan sa yan, dyan sa yung kulay ba to, kulay brown. Yan, sa kulay brown na wire doon sa domino switch natin. Yan ang magsilbing high natin ng ating busina or sa loud horn yan. Yan, nakatap yan dun sa domino switch, yung number 86 ng ating relay. Yan, sa brown wire nakatap yung number 86, no, na nanggaling sa ating relay. Yan, so tapos na tayo dyan. So sunod naman tayo, dito naman tayo sa isang wire sa number 85. Okay, tapos na sa 86, number 85 tayo. Yun, sa 85 hanapin natin kasi hindi masyadong makita yung numero, kulay itim kasi yung relay natin. So yun, yung number 85 yung hawak ko. So nakatap yan sa ground wire. Ayan. So ang ground wire ng ginagawa nating motor ay kulay green. Yan, nakatusok lang yan kasi temporary doon yan sa may sakit, ground wire. So pwede natin i-body ground, pwede natin i-tap sa green wire o sa ground wire ng ating motor. Or Honda man ang ginagawa nyo, green wire lang ang ground. Yan. So ayos na yan. Yan.
Okay na, kompleto na yung ano natin dyan sa busina natin, no, connection dun sa relay. Yan, loud horn. So ganun lang pag ano mga kapindot. So maya maya dito naman tayo sa ating domino switch, sa connection ng ating domino switch. Yan. So temporary lang naman yung mga wire na yan kasi aayusin ko pa yan mamaya. Yan. Tapos yung isang busina, kabilang paa, magkabilang paa, pinagsama rin natin yung wire nya. Tapos dinugtungan rin natin ng wire yan. Diretso na yan sa positive, negative ng ating battery. Ayan yung hawak ko. Yan. Yung nandun na yun, papunta na yan sa negative. Ayan o, negative ng battery. So yan na. Yan, yung kabilang paa kanina, pinagsama natin. Magkabilang paa, yung wire nya na pinag-cross natin, nilagay natin sa number 87. Ayan o, number 87 yan ng ating relay. Nakakonect yung magkabilang paa. Tapos yung magkabilang paa naman, pinagsama din natin, tapos nilagay natin sa negative ng battery. Yan. Ayan o, yung hawak ko. Yan. Magkabilang paa yan, nilagay natin sa number 87 ng ating relay. Yan, number 87 yan. Tapos yung itong isang wire na yan, magkabilang paa rin yan, nakalagay rin yan sa negative ng battery. Yan. So dito naman tayo sa switch natin. Yan, para matapos na. Yan. So dito sa ating domino switch, ayan, domino switch natin. So yung black at saka yung blue, yan, yan ang domino switch natin. Doon nakakuan sa side mirror. Yan, yung blue na wire, yan, lipat muna tayo ng pwesto para di tayo mahirapan, hindi makita yung sakit. Yan, yung kulay blue, yan, nakakonect yan sa light green wire. Ayan o. Yan, kasi yung dito sa motor ko sa kay Beperman, yung sakit niya kulay green. Ngayon hinugot ko yung light green wire dyan. Sa pagkasakit, hinugot ko. Diyan ko nilagay ngayon yung blue wire ng ating domino switch or common supply ng ating domino switch. Yan. Diyan ko siya tinap para magka-supply yung busina natin or yung switch natin. Yan, diyan ko siya nilagay sa light green wire. Yan, malikot. Yan, focus natin para makita natin. Yan, mahirap yung pwesto eh. So ayan o. Yan, nakatap na sa light green wire yung kulay blue. Yan, sa light green wire yan. Hinugot ko sa pagkasakit yan kasi nakatusok yan sa sakit. Yan, diyan ko siya kinabit. Tapos yung karugtong yan ng light green wire, hinugot ko rin yun o. Yan, yan yung kulay blue na wire or common supply. Tapos itong karugtong nya, nakasakit din yan sa ilalim papuntang harness. Yan yung karugtong yan ng kinabitan ko ng kulay blue. Diyan naman ilalagay yung kulay black or yung blue ng ating busina. Yan, naghiwalay ko lang yan, dalawang yan. Yan, puro temporary lang muna mga connection na yan kasi tutorial lang naman to. Mamaya ko na ayusin yan pagkatapos natin ng tutorial. Yan, yung kulay blue papuntang switch yan na connection, yung wire na yan. Tapos yung black papuntang harness, yung kulay black na wire ng ating domino switch. Yung kaputol niyan, yung kulay green or light green, papuntang harness naman yan. Yan, papuntang harness o pababa. Yung blue, taas, sa taas yan. Yan, pinag-iwalay lang natin. So
Diyan yan sa ano, diyan yang galing, dito yan galing sa sakit, kulay green na sakit. Hinugot lang natin diyan, magkabilaan. Hinugot lang natin, pinaghiwalay lang natin. Tapos yung blue, yung common supply ng ating domino switch, diyan natin kinabit sa papuntang switch ng busina sa stock natin. Yan. Tapos yung black doon rin sa isa, papuntang harness. Yan. Ganun lang mga kapindot. Napakadali lang mag kabit or mag-install ng loud horn. Yan. Yan. Tapos itong hawak ko na wire, itong brown wire, galang din sa domino switch yan. Yan. Yan yung high natin. High or yung sa loud horn natin. Yan. Kabit yun sa number 86 ng ating relay. So yan. Yan, ikutan muna natin ulit para makita natin ang resulta ng ating installation dito sa dual contact horn. So yan. So try natin subukan, no. Yan. Yan yung switch natin, domino switch. High and low yan, high and low. Kumbaga i-high natin yung malaking busina. Yan. So yan mga kapindot, ito na yung wiring diagram natin sa ating loud horn. Yan. Ito yung wiring diagram ng kinabit natin na loud horn. Ito yung box. Yan. Ito yung box niya. Automobile snail horn. Napakalakas nito mga kapindot. So, mura lang ito nabili ko. So kasama shipping fee, 199 lang lahat. Yan. So ngayon, dito tayo sa ating loud horn. So makikita nyo dyan sa drawing ko, pagpasensyahan nyo na yung drawing ko. Hindi kasi ako marunong mag-drawing mga kapindot. So yan. So dito, may 4 na pa yung loud horn natin. So ngayon, ang gagawin nyo dyan, pagsamahin nyo yung magkabilang wire ng magkabilang busina. Yan, ito. Yan. Tapos, dugtungan nyo ng wire. Yan, idiretso nyo ngayon sa negative ng battery. Yan, negative ng battery. Tapos, sa kabilang paa naman ng kabilang busina, yan, tapos itong kabilang paa naman ng kabilang busina, pagsamahin nyo rin yung wire. Tapos, dugtungan nyo, ilalagay nyo ngayon dito sa number 87 ng ating horn relay. Yan. Ito siya. So, yan. Tapos, dito naman tayo sa ating 3-way domino switch. Yan. Dito sa ginamit ko na domino switch, ang kulay niya dito ay kulay blue, brown, at saka black. So, depende sa mabibili nyong domino switch, no? Kasi iba-iba ang kulay niyan. Dito, sa ginamit ko, yan ang kulay niya. So, ngayon, itong kulay blue, nakatap ito sa light green wire. So, saan ba yan makikita? So, dito yan sa stock na switch ng busina ng ating motor. So, para makita nyo yan, wire na yan, baybayin nyo itong switch ng busina nyo, ng motor natin. Yan. Baybayin nyo. Tapos makikita nyo yung sakit niya. Ngayon, huhugutin nyo siya yung pagkasakit. Paghiwalay nyo yung sakit. Ngayon, itong light green wire na to, hugutin nyo rin dyan sa sakit. Tapos yung karugtong niya dito rin sa likuran, hugutin nyo rin yung isang wire na yan, yung karugtong nitong light green wire. Yan, para maghiwalay. Tapos pag napaghiwalay nyo na, pagsamahin nyo ulit itong sakit na to or isalpak nyo ulit, balik nyo. Basta ito nakahiwalay na, hindi na siya nakasalpak sa sakit. Yan. Yan ang kulay blue, nakakunik dyan sa light green wire, papuntang busina or sa switch ng busina. Tapos itong black wire, nakakunik naman yan sa karugtong niya. Yan, light green wire din. Karugtong yan, yung black wire ng ating 3-way switch na domino. Tapos, yung brown wire, yan ang high
natin. Ibig sabihin, yan yung busina natin na loud horn. Yan yung high. Kasi itong black, yan ang low. Pagka naka-engage sa low yan sa baba, ibig sabihin ng tutunog niyan, yung stock natin na busina. Pag naka-engage sa high, yung sa taas, yung sa isang guhit, ang tutunog ito. So, itong brown wire, yung high natin, nakakonect yan dito sa number 85. Trigger yan ng ating relay. No? Tapos itong 86, trigger din to. So, mamili na lang kayo dito sa dalawang to, 85 at saka 86, kung alin yung gagamitin yung trigger dyan. So, sa akin, ginamit ko yung 85. So, yan, nakakonect yung brown natin sa number 85. Tapos itong 86 natin, itatap natin to sa ground wire ng ating motor. So, yung solid green na walang halo na kulay. No? Kung Honda man ang ginagawa nyo, tapos kung di man Honda, kung China motor man, pareho lang sila ng kulay green. Kasi ang nakakabit sa stock natin na busina ay solid green at saka light green na wire. So, yun lang. Tapos itong number 30 natin, naka-direct din yan sa battery. Pero naglagay ako ng fuse. Yan o, fuse box, 15 amperes lang ang gagamitin nyo. Yan. Yung isang paa ng fuse, papunta dito sa number 30. Tapos yung isang paa naman ng fuse, papunta sa positive ng battery. Yan. Para may control tayo or kung magka-short man, paputukin niya muna yung fuse. So, automatic mawawala ng supply to. Yung lahat ng mga wirings na yan. So, yun lang mga kapindot. Napakadali lang. Napakadali lang ng wirings natin. Yan. So, napakadali lang sundan tong wirings na to. Simple lang. So, ito yung mga motor na pwede sa wirings na to. Ito yung mga brand ng motor. Yan. Same color coding harness wires. Honda, Rossi, Racal, SYM, Euro, Skygo, Motorstar. Yan. Lahat ng China na motors. Pareho lang sila ng color coding. Sa ground, sa accessories wire, basta sa lahat, parehas lang sila. So, yun ang pasok dito sa wirings natin. Kung sa mga ibang brand naman ng motor, kailangan kabisado nyo yung mga wires noon ng motor nyo. Kung Yamaha man, Suzuki, Kawasaki, yan, kailangan kabisado nyo yung wire para may kabit nyo ng tama itong wirings na to. So, yun lang mga kapindot. Napakasimple lang ng wirings natin. Loud horn or dual contact horn na to na diagrams. Magkabilang paa ng busina, pagsamahin yung wire, tapos bugtungan nyo, ikabit nyo sa negative. I-direct nyo sa negative itong wire na to na magkabilang busina. Direct nyo sa negative. Pinaka-ground ng ating busina yan. Tapos yung magkabilang paa naman na may mga wire, yan, ng busina. Pagsamahin nyo rin, yan. Dugtungan nyo ng wire, ilagay nyo sa number 87. Itong 87E, wala na to, blanco na yan. Yan. Pwede kayo gumamit ng 4 pin or 5 pin. Basta yung 87E, ibakante nyo na yan. Yan lang. Tapos 85, brown wire. Yung 86, ground. Sa ground wire. 30, positive, fuse, positive. Yan. Tapos, blue wire, papunta sa light green wire sa stock switch ng ating motor. Tapos, yung black wire, yung kaputol naman ng light green wire. Yan lang. Ganun lang mga kapindot. Sana may natutunan kayo dito sa diagram ng ating dual contact horn. Kung paano mag-install ng malakas na busina. Tapos, magagamit pa rin natin yung stock na busina natin. So, yun lang. Ang magagawa ko ngayon mga kapindot. Hindi ko alam kung naintindihan nyo itong drawing ko. Yan, yung diagram natin sa loud horn. So, ang mahalaga mga kapindot na i-share ko sa inyo kung paano mag-wirings, o paano mag-install ng dual contact horn. Yan. So, wala talaga akong magagawa kung ganyan talaga ang drawing ko kasi hindi ako marunong mag-drawing mga kapindot. At least naipaliwanag ko sa inyo mga connection nito.
So maraming salamat sa inyong panonood mga kapindot. Paki-like, paki-share at paki-hit ang notification bell. I-bell all nyo mga kapindot para every time na may bago tayong upload na video, ma-notify kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pa-subscribe na rin ako mga kapindot. Yan. Ingat palagi sa pag-wirings mga kapindot. Peace out. Bye-bye.